Hello guys! Welcome to another general reading. Pwedeng mag-resonate po sa inyo, pwedeng hindi. Kasi ito ay general reading lang naman. So, kunin nyo lang kung anong tumutugma para sa inyo. Thank you so much kung nanonood po kayo dito sa aking channel. And please don't forget to subscribe. Okay, so ang nasasagap ko dito is single, pagiging single na energy. Oo. At parang yan, pwedeng available kayo sa ngayon. Wala kayong kakonect. Yan. Pwedeng naghahanap kayo ng person na makakasama nyo panghabang buhay. Yun na nga. Searching. Pwedeng searching pa rin kayo for the one. At nakikita ko dito na parang may gustong sabihin sa'yo itong person na to. Baka merong person na na-attract sa'yo sa ngayon. Ayan o, this person is about to confess sa iyo. Baka magtapat ito. Baka itong person na to attracted sa'yo. Or baka matagal ka na niyang gusto, kaya lang hindi pa niya naaamin sa'yo yan. So, ayan, pwedeng this person is about to reveal something sa'yo or to confess. Para ako may happiness card dito so parang nakita ko naman na kahit single ka, okay ka lang naman. Happy ka naman kahit paano sa buhay mo, no? Kaya lang syempre andun pa rin yung energy na parang hinihintay mo pa rin yung the one. O yan, nahanap mo pa rin kung sino talaga yung the one para sa iyo. Oh, risks or possibilities. You are open to possibilities. Pwedeng ganun. No, open ka na pumasok uli sa isang connection. Kumbaga, naghihintay ka lang ng tamang person. Oh, pero may energy ng broken dito. Pwedeng yung past person mo, na broken heart ka dun. Pero ang dito is parang merong magre-reveal ng kanyang feelings, magko-confess. Okay. Tinatansya siguro nitong person na to. Wala pa siya namang sinasabi. Tahimik lang siya, pero siguro, hindi ko alam kung aware ka na may attraction dito. Pero, tahimik kasi yung person na yan. Pero, mukhang type ka niya. At baka magano na to. Baga, chumicempo siya eh.
Humuhugot kung kailan niya sasabihin sa'yo. Kasi ano, meron ditong about to be revealed. Tignan natin. Oo. Divine Feminine, ano yan? Pagiging receptive. Oo. So, nakikita ko open ka naman. So, nasa-sense ko this is your energy. Or pwedeng energy din nung person. Open ito. Open. Open siya na ano. Pumasok sa commitment. Parang ikaw, kasi single ka naman din, di ba? Yun yung napipick up yung energy. So, parang ikaw ay open din na, ano, open sa connection. Panibagong connection. O pata ibang cards. Hi. Ayan. So, may mga zodiac signs na rito. May lumitaw na Libra. O baka Libra ka o siya. At Pisces. Yan. So, Libra energy tsaka Pisces energy. Okay, pero parang doon sa past mo, parang may mga feelings of guilt yung person mo. Hindi kaya Libra siya kasi parang tumapat siya doon sa past. So, itong past person mo, which is yun yung nagpa-broken heart sa'yo. Pwedeng hindi siya naging honest, pero lumilitaw din dito sa kanyang card ay meron siyang guilt. Yan. So, kung may nagawa man siyang kasalanan sa'yo na yun yung naging cause na ma-broken heart ka dito sa iyong past person. Lumilitaw dito sa card na pwedeng ano naman yun, pinagsisisihan niya or naging guilty siya somehow doon sa naging atraso niya or nagawa niya sa'yo. Kasi merong unfairness dito. Lack of accountability, guilt, yan. Or maybe this is a karma card. Sabihin na natin, baka mamaya yung person na yun na nakasakit sa'yo, nagpa-broken heart sa'yo, pwedeng nakakarma na siya ngayon. And yun na nga, nakaka-feel na rin siya ng guilt. Okay, oh. Pero para sa'yo tapos na talaga eh, ayan oh. Meron ng world card. And ibig sabihin itong world card, you are about to enter a new chapter. You are about to enter a new chapter. Pagdating sa sa love life mo. Kaya nga sinasabi ko, 'di ba, parang merong person dito na na-attract sa iyo na bago, nagkakagusto sa iyo. No? Yun nga lang, pwedeng wala pang courage na or lakas ng loob para dumiga or sabihin niya sa'yo. Pero nandito sa future card mo na this person is about to confess sa iyo. So, marireveal din yan in the future or near future. No? And nakikita ko naman you will accept this person kasi meron kang receptive energy dito. So, this is some kind of offer kasi parang merong something dito na i-receive mo eh. And alam mo kung anong nakikita nating path towards the future pagdating sa iyong love life is parehong happy. No? The next card is the Nine of Cups, which is an indication na you will be
in a relationship kung saan ikaw ay magiging very happy and satisfied. Yan, nakikita mo tong dalawang cards na to. So, ito ay clear indication na yung susunod na relationship, connection na papasukin mo, which is itong hinuhudyat ng The World card, kasi parang magsisimula ka ng panibagong connection dito panibagong chapter ng love life mo, di ba? Yun nga yung sinasabi ko. So, may nagtapos man para sa iyo nitong past person mo na nagpa-broken heart sa iyo, maganda naman yung kapalit, yung susunod, yung mga susunod na kabanata ng love life mo. So, yun yung pakakaabangan mo dito. Kasi ayan, dalawang combo to. Parehong maganda yan. 9 and 10 of Cups. So, ibig sabihin, you are very happy, contented, fulfilled. 10 of Cups is also parang a card of completion. So, parang may similarity sila neto. Or yun nga, fulfillment or wish come true. Actually, this is a wish come true. Kumbaga, ang nasa-sense ko dito sa next person na to, parang nakita mo na, parang nakita mo na sa kanya yung lahat ng hinahanap mo in a person. Parang wala ka nang hahanapin pa. Dahil parang lahat ng wini-wish mo in a relationship, in a person, is parang nandito na. Yun yung marireceive mo dito sa dalawang cards na to. So, sabi ko nga, either Libra, yung past mo, or yung future paparating na person na to is a Pisces. Kasi ayan maliwanag to, dalawang cards pa. Nagkataon na parehong Pisces yan. Ayan so sinasabi dito, wish come true, contentment, satisfied. This is a stable, happy relationship which you are proud of with the 9 of Cups. Magiging very proud ka talaga dito. Ayan wish come true para sa'yo. Ito ganun din blissful, this is divine love, yung mga nakasulat dito divine love, harmony, blissful relationship, inner happiness, and fulfillment. Parehong card nga ng fulfillment yan Dreams come true, yun na rin yun. Wish come true, dream come true. Pareho lang sila ng sinasabi kung babasahin mo to. Tapos ang ganda pa, kasi andun yung contentment. Ito may contentment din. Pwede ngang this is a card of pagpapamilya Kaya kung itong person na yan, yung tinutukoy na yan, baka mamaya mo, ito na talaga yung person na makakatuluyan mo. At magkakaroon kayo ng family. Ayan. Sobrang ganda. Sige, kuha po tayo ibang cards. Kaya pala may bliss, happiness ka. Ayun ito. Puro bliss, happiness yan. So, naging mapait man, masaklap man tong past mo, na broken heart ka man, well, dito naman sa paparating sa'yo, nung chapter, pagdating sa love life mo, puro happiness naman yung mapapala mo. O, diba? Ito, yung past mo talaga, toxic energy, ayan, dito talaga sa past mo, Basta babanggitin ko na lang lahat yung mga zodiac signs na makikita ko kung makaka-relate ka man. Kung hindi, disregard mo na lang. Strong energy ng Capricorn din. Ayan, may dalawang Capricorn card, may dalawang Pisces card, tapos isang Libra. Kung may connect man yung mga signs na yan ngayon dito sa iyong sitwasyon. Hindi ko nga lang alam kung kailangan mo mamili dito kasi parang dito sa iyong present, parang may energy ng kailangan mo mag-decide, mamili, o baka kasi may iba pang person
na attracted sa'yo, or pwedeng dalawa nga yung person na pagpipilian mo. Pero nakikita ko lang talaga, ang napapansin ko talaga yung magandang next chapter sa'yo. Kasi dito, ayan no, ang ganda-ganda ng energies mo dyan. Oh, may sun card ka pa. Oh, ang ganda talaga eh. Ay, sun card, sorry, moon card pala to. Moon. Oo nga, alam mo, puro Pisces energy talaga. Parang yun yung hint na binibigay sa'yo ng cards. Ayan. Pangatlong card na yan na ano, Pisces. Baka Pisces. Itong person na magiging happy ending mo. Baka yung magiging ano, tadhana mo or makakatuluyan mo or kung sino man tong tao na magpapasaya sa'yo, yung the one na sinesearch mo dito, inihintay mong dumating. Baka Pisces talaga. Tapos parang may binabanggit din dito na person na ano parang, ewan ko kung sino yung tinutukoy dito, bahala ka na lang mag-connect. Pero parang meron ditong person na na-miss niya yung opportunity. Oo, it's a lost opportunity. Baka yun yung person na sinayang ka. Sinaing eh. Ayan, pero nakita ko naman dito, toxic kasi talaga to. Toxic yan, oh. Kaya nga mabuti nga kung alam mo yun, nawala na rin siya sa landas mo, sa buhay mo, kasi nga, meron naman darating sa'yo dito na happy ending. Yun nga lang, pwedeng yun nga yung bagong person na sinasabi ko in the future or near future na water sign Pisces. O, kasi ito iba eh. One-sided tong past mo. One-sided relationship to. Baka ikaw lang yung give ng give dito sa person na to. Okay, ang ibig lang sabihin nito, nakalaya ka na sa isang toxic relationship. Pwedeng na-realize mo na isang malaking pagkakamali talaga na nag-stay ka ng matagal sa ganong klaseng relationship. Pwede yun naman din yung sinasabi ni Devil card kasi dito. Ito na kasi yung Dawn of Enlightenment mo eh. Na it's time to move forward or it's time to break free sa ganitong klaseng attachment kasi nga one-sided, unhealthy. Ayan o, attachment. Pwedeng may binabanggit pa ngang temptation dito, seduction eh. So, pwedeng may pagka-destructive behavior yung person na to. May pagka-destructive siya. Codependency yan. Usually yan. Tsaka toxic connection. So, ibig lang sabihin nito, in the past, kasi nga to in the past yung tinutukoy dyan na toxic person, which is yung person na nagpa-broken heart sa'yo. Ibig lang sabihin, nakagawa ka na ng decision dito to end or to accept itong ending na to. Kasi ayan, this is making choices, decision, si Two of Pentacles. Ang ibig sabihin lang, you made the right decision na kumawala na from this person or tapusin na. Kasi nga, toxic talaga yung person na yun sa'yo. Yun nga lang, pwedeng na broken heart ka dyan. Pero ang importante is na-realize mo na yung dapat mong ma-realize, napalaya mo na yung sarili mo doon. Tama yung decision mo. Yun yung nafe-feel ko dito sa Two of Pentacles mo. Tama yung ginawa mong decision na yun. Kasi nga, may darating sa'yo dito. Pwede nga nagmamanifest na yan dito sa present mo. Hindi ko lang alam kasi pwedeng near future to. But basta ang nakikita ko dito is happy ending. Happy ending yung next chapter ng love life mo. Ayan no, di ba sabi dito parang may marireveal, magko-confess. Ito rin yung sinasabi ng moon card.
Basta, meron nang marireveal sa'yo dito soon. With the moon card at saka dito sa Verge card mo. Meron nang magko-confess dito. Meron na talagang aamin or magsasabi sa'yo. Ayan. Kaya lahat ng mga, ano ba tawag dito? Yung mga shadow, lack of clarity, mabibigyan na ng kaliwanagan yan with the moon card. Lilitaw yung mga dapat lilitaw dito. Okay? So, yan yung reading ko. Hindi ko alam kung naka-resonate kayo. Pero kung naka-resonate kayo, pwede naman kayo mag-leave ng comment. Ayan. Pa-like and share na rin. Babush!